Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Alauna ng hapon naghanda si Cassandra ng sarili niya para sa nakatakda nilang kasal ni Rafael ng 2:00. Hindi niya ito nakita buong umaga, habang abala ang lahat sa paghahanda ng mesa para sa ilang bisitang inibitahan ni Carlos. Naglalagay siya ng kaunting makeup sa mukha nang tawagin siya ni Minda. Dumating daw ang mayor sa bayang iyon at gusto siyang ipakilala ni Carlos. Nang bumaba siya sa living room, ay naroon ang bisita ni Carlos at nagkukwentuhan ang mga ito. Ito na si Cassandra, kumpadre. Nakangiting wika ni Carlos na inakbayan siya. Napilitan siyang ngumiti at nakipagkamay rito. Siya si Mayor Palangka, Cassandra, ang butihing mayor sa ating bayan at matagal ko ng kaibigan. Pag-aari na nga ng pamilya nila ang kabilang hasyenda na karugtong na sa atin. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ikaw pala ang pakakasalan ni Rafael. Wika ng mayor na tumingin sa katabi nitong magandang babae. Magkakilala na rin ba kayo ni Almira? Napatitig naman siya sa babaeng kinausap ng mayor. Ito ba ang babaeng nagmamay-ari ng puso ni Rafael? Tanong niya sa sarili. Maganda nga ito at sosyal ang pananamit. Presentable din naman ang suot niya. Damit niya kasi yon kapag may pupuntahang mahalagang okasyon. Pero angat pa rin ang ganda ni Almira na mala porselana ang kutis at kumikinang din ang suot nitong mga alahas sa katawan. Hindi nakapagtataka na nahihirapan si Rafael na kalimutan ito. Kung pagtatabihin silang dalawa, ay magmumukha lang siyang sekretarya nito. Kahit pa sabihing maganda siya, wala siyang mamahaling damit na pantapat dito. This is also my first time, uncle. Malambing nitong wika na masarap sa tainga. Hindi nakapagtataka na kahit si Carlos ay kinagigiliwan ito. Wala yata siyang makitang kapintasan sa babaeng kaharap. Paano kayo nagkakilala ni Rafael? Napatda siya sa kinatatayuan sa tanong ng mayor. Hindi siya sanay magsinungaling at pilit niyang binabalikan sa isip ang mga bilin ni Rafael kung ano ang dapat nilang isagot sa mga ganoong tanong. Saan ho? Nakita ko siya sa gitna ng daan dahil nasiraan siya ng sasakyan, uncle. Sagot ng barito ng boses na nanggaling sa likuran niya. Kasunod niyon ay ang mga kamay ni Rafael na pumatong sa bewang niya. Dahilan para lalong bumilis ang tibok ng puso niya. That was last week, right, babe? Gustong manghina ng mga tuhod niya sa paglalapit ng katawan nila. Dumaloy din ang init ng balat ni Rafael sa tiyan niya na tila nagdudulot din ng mga paru-paro doon. Last week? Bakit parang nagmamadali kayo na makasal? Hindi niyo ba gustong kilalanin muna ang isa't isa? Muling tanong ng mayor. Nakita rin niya ang pagkunot ni Almira kay Rafael. I fell in love with her the first time I saw her, uncle. Aanhin pa namin ang mahabang panahon kung pwede naman naming makilala ang isa't isa kapag kasal na kami. Ang mahalaga ay masiguro ko na hindi na siya mapapapunta pa sa iba. Di ba, babe? Tama. Ginantihan niya ng pekingiti naman si Rafael. Paano kung sa katagalan ay hindi pala kayo compatible sa isa't isa? Wala pa akong ikinakasal na naghihiwalay, Rafael. Tandaan mo yan. Natigilan naman si Rafael at alam niya kung bakit. Nakatakda na kasi dito ang paghihiwalay nila. Hindi pa man sila ikinakasal. Kung compatibility lang ay suwak na suwak kami ni Cassandra, uncle. We share the same thought when it comes to relationship. Pareho naming hindi gusto ang mahabang pasakali bago magpakasal. Well, kung sigurado na talaga kayo, tuloy na nga ba talaga ang kasalan mamaya? Welcome to the family, Cassandra. Balita ko ay sa Maynila ka matagal na ninirahan. Sana ay magustuhan mo dito sa probinsya namin. Salamat ho. Maghahanda lang ho kaming dalawa, uncle, papa.
Kay Almira lang ay hindi nagpaalam si Rafael. Kinuha nito ang kamay niya at iginiya siya palayo sa living room. Para siyang tuyong dahon sa ilog na sumusunod lang sa agos kung saan siya dadalhin ng binata. Sa kwarto niya sila tumuloy. Nakasabit sa door handle ng closet niya ang damit na isusuot na pinakatitigan talaga ni Rafael. Yan ang isusuot mo? Tiyak niyang may pang-uuyam na naman ang tinig nito. Oo, anong masama dyan? Maganda naman, pero mahilig ka ba talaga sa long sleeve? Hanggang kamay niya yata ang long sleeve na wedding dress na napili niya lagpas tuhod pa din niya ang haba nito. Probinsya naman kasi to, kaya hindi niya alam kung paano ang tamang pananamit ng mga tao dito. Ngayong nakita niya kung paano manamit kanina si Almira, hindi naman pala pahuhuli ang mga taga rito pagdating sa mga fashion. Aalis tayo. Saan tayo pupunta? Papalitan natin yung isusuot mo. Daig ka pa ng mga taga rito manamit. Gusto niya mga tuwiran pero pinili niya na lang na magtimpi. Ikakasal sila mamaya at hindi maganda na magtalo pa sila. Napasama patuloy ang pagsisikap niyang makibagay sa mga tao rito. Nang lumabas sila sa silid ay hinawakan ulit ni Rafael ang kamay niya. Nakatingin ang mga tao sa sala habang pababa sila ng hagdanan. Tuloy-tuloy naman sila ni Rafael sa garahe. Nang hindi ito nagpapaalam kahit kay Carlos man lang. Hindi ba nila tayo hahanapin? Tanong niya nang paanda rin naman ni Rafael ang sasakyan. Mabilis nitong nilisan ang garahe. Maghihintay ang mga yan, huwag ka mag-alala. Bakit kasi kailangan pang palitan ang damit ko? Ano naman kung hindi yun moderno na katulad ng inaasahan mo? Alam mo bang pagtatawanan ka lang ni Almira? Kaya pala, nito gustong palitan ang suot niya ay dahil kay Almira. Gusto nitong makipagkumpetensya sa ex-girlfriend nito. Bakit naman niya ako pagtatawanan? Hindi niya makuha ang punto nito. Gusto kong makita niya ang ipinalit ko sa kanya ay masigit sa kanya, okay? Simula ngayon, aayusin mo na ang pananamit at pananalita mo. Anong masama sa pananamit ko at pananalita ko? Kailan ko bang baguhin ang sarili ko dahil magpapakasal ako sa'yo? Pumayag ka na magpanggap tayo, Cassandra. Kung binayaran ka ni Papa para pakasalan ako, babayaran din kita para gawin lahat ng inuutos ko. Malapit na niyang gustong sakalin si Rafael. Kung hindi lang talaga siya nagtitimpi sa sarili niya. Hindi lang siya nagsalita hanggang sa makarating ulit sila sa butik kung saan sila pumili ng wedding dress kahapon. Si Rafael ang pumili ng damit para isukat niya. Isang minimalist wife strap ang napili nito na labas ang likod niya. Halos sakto-sakto lang sa tuhod niya ang haba na tinernuhan nito ng 2-inch strap sandals. In fairness, may taste ito at pumili ng damit. Hindi na kaya pinahubad ang wedding dress niya dahil tumuloy na sila sa isang hairdresser para ipaayos naman ang buhok niya. Pasado na ba ang ayos ko? Hindi na ba ako nakakahiya sa ex-girlfriend mo? Tanong niya pagsampa nila ng sasakyan. Tinitigan naman siya ni Rafael na gusto niyang matunaw sa kanyang kinauupuan. Mas maganda ka dyan kaysa sa napili mong damit. Tipid nitong sagot bago pinaandar ang sasakyan. Alam niyang hindi lang nito masagot ng kahit na ano ang isuot niya ay mas sigit pa rin maganda si Almira. Halos 2:00 na makabalik sila sa hacienda. Lahat ng tao roon na naghahanda sa hardin ay humanga naman sa suot niya at nagbigay ng papuri. May mga nakaayos na Tiffany chairs para sa isang garden wedding. Hindi niya inaasahan na ganitong kasal pa ang magaganap. Hindi niya sana gustong humarap sa maraming tao. Kung pinag-uusapan pa sa buong bayan ang nangyaring pagpipilit pa rin ni Rafael kay Almira kagabi habang nasa club ang dalawa. Tiyak na pinagtatawanan siya ng mga tao ngayon sa pagpapakasal niya sa binata. Tumuloy siya sa silid at tiningnan ang sarili sa salamin. Naglagay ng makapal na make-up tulad ng pagkaka-make-up ni Almira. Mabuti na lang kahit papaano ay makinis at maputi din ang balat niya. Kung kanina ay lip gloss lang ang ipinahid niya dahil likas naman na mapula ang mga labi niya. Ngayon ay isang cherry red lipstick ang ginamit niya. Matapos ang pag-makeup ay kinuha niya ang kwintas sa drawer. Saka pinuntahan niya si Rafael sa silid nito
Binuksan naman ng binata ang pintuan pagkatapos ng 3 katok. Yes, Cassandra. Iniiwas niya ang tingin dahil nakahubad si Rafael at ang suot ay tuwalyang nakapulupot sa bewang nito. Ngayon lang niya napagtanto kung paano ang buhok sa dibdib ay nakakadagdag ng personalidad sa isang lalaki. Rafael is undeniable strictly hot. Kahit kailan ay hindi siya nakaramdam ng ganitong pagkailang kay Albert noon. Halika nga rito. Hinablot nito ang kamay niya at ipinasok siya sa silid nito. Saka isinara ang pintuan. Ano ba ang kailangan mo? Iniabot niya kay Rafael ang maliit na box. Ipinasusuot ng papa mo ang kwinta sa akin. Tumanggi ako pero nagpilit siya. Isasauli ko na lang pagkatapos ng kasal. Kasi sa mama mo yata ito. Yeah, tama ka. Nakatitig si Rafael sa laman ng box. Dapat ay si Almira ang magsusuot nito kung kami ang ikinakasal. Hindi ko na lang isusuot. May kwintas naman ako nagagamitin. Gustong mangilid ng mga luha niya. Lahat na lang ba talaga ng gagawin niya ay may kinalaman kay Almira? Nang akma siyang tatalikod ay napigil kaagad ni Rafael ang kamay niya. Tumayo ito sa likod niya at hinawi ang ilang hibla ng buhok niyang nakalaylay. Isinuot nito ang kwintas sa kanya. Nang wala itong salisalita nang humarap siya sa binata, ay nakita niya ang paglunok nito habang nakatingin sa liig niya. Malaki ba ang paghihinayang nito dahil hindi sa liig ni Almira nakasuot ang kwintas? Isasauli ko na lang pagkatapos ng kasal. Marahan naman itong tumango. Umalis na siya sa silid nito dahil pakiramdam niya ay gusto niyang umiyak. Hindi niya alam kung bakit kailangan niya masaktan. Malinaw naman na may kontrata lang ang pagpapakasal nila. Pagbalik niya sa silid ay naroon si Minda na nag-aayos ng ilang kalat sa silid niya. Sa maiksing panahon na narito siya sa mansyon, nakapalagayan na niya ng loob ang mga kasambahay na buo ang ipinapakitang simpatya sa kanya. O bakit para kang namatayan? Pinahid niya ang magkabilang gilid ng mga mata. Mahirap pala kapag ikakasal ka tapos wala ka kahit isang kamag-anak man lang, no? Pagsisinungaling naman niya. Kung ako ang tatanungin, higit kang maganda kay Elmira na yon. Wika ng katulong na tila nababasa naman ang totoong laman ng kalooban niya. Lalo na ngayong napakaganda ng ayos mo. Bulag na lang at manhid si Sir Rafael kung hindi ka niya magugustuhan. Bakit ang daming bisita? Ang alam ko, sabi ni Rafael, ayaw niya ng magarbong kasalan. Hindi niya naitago ang pag-atubili niya. Palakad-lakad siya sa silid para alisin ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi yan magarbo, Cassandra. Pero kung inaalala mo ang pag-uusapan ng mga tao dahil sa kumalat na bali-balita kagabi tungkol kay Rafael at Almira, naiintindihan kita. Sinasabi ko na rin sa'yo, simula pa lang ito kaya't isipin mong mabuti kung talagang magpapakasal ka kay Rafael. Hindi ako pwedeng umatras eh. Kung gayon ay lumabas kang nakataas ang noo mo. Mahal ko si Rafael dahil matagal na ako dito sa mansyon. Pero huwag mong hayaan na tapakan niya ang pagkatao mo at dungisan niya ang kasal ninyo. Magiging legal kang Sullivan. Dapat ipaglaban mo ang karapatan mong yon. Lumapit siya kay Minda para umamot ng lakas ng loob. Maraming salamat ho. Ano man ang dahilan ng pagpapakasal ninyong dalawa, hangad namin na matutunan ninyong mahalin ang isa't isa. Pilit siyang ngumiti sa kabila ng pagtutol ng kalooban niya. Hindi siya pwedeng umibig kay Rafael. Dahil 2 taon mula ngayon, nakatakda din siyang aalis sa bayan na iyon. Hindi kailangang aalis siya ng luhaan at sugatan ang puso niya. Bumukas ang pintuan ng silid ni Cassandra habang nakatingin siya sa malayo. Mula sa salaming dingding na palabas ng balkonahe. Si Rafael ang pumasok, suot ang tuksido nito. Na lalong lumabas ang kagwapuhan nito. Gwapo si Albert, walang duda iyon. Pero iba ang dating ni Rafael na kapag tinititigan ka ay hindi pwedeng hindi ka kabahan. Si Albert ay malaboy next door at pangmati ni Idol ang dating. Si Rafael na laging seryoso at misteryoso ang dating na gusto mong titigan kapag hindi ito nakatingin. Let's go? Walang emosyon itong wika sa kanya. Nakatayo lang ito sa pintuan
imbes na puntahan at alamin kung kinakabahan man lang ba siya. Kung sa bagay, nagiging magiliw lang naman ito kapag nakaharap sila sa ibang tao. Lumakad siya patungo sa pintuan at hinayaan naman siya ni Rafael na maunang lumabas. Hinawakan na nito ang kamay niya pagbaba ng hagdanan. Nang magpunta sila sa hardin, ay nagpalakpakan ang mga taong naroroon, kaya napilitan siyang ngumiti sa mga ito. Agad umagaw sa atensyon niya ang babaeng katabi ni Carlos at kakwentuhan. Almira was wearing a layered tube maxi dress. Hindi iyon ang suot nito kanina. Hindi rin ito inaalis ang tingin kay Rafael na tila ba sinasabing salubungin ng dating kasintahan ang mga mata nito. Rafael, on the other hand, was obviously avoiding Almira's glances. Ex-lover on her wedding day? Paano nga naman sila hindi pag-uusapan ng mga tao? Lumapit naman si Carlos sa kanila at nagbigay ng mabilis na yakap sa kanilang dalawa ni Rafael. "You are so beautiful, Cassandra. Nakita mo ba ang mga mata ng ating mga bisita na puno ng paghanga sa iyo?" Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan niya. Nangangawit na ang mga panga niya kung tutuusin dahil kailangan niyang i-plaster ang ngiting iyon hanggang sa matapos ang seremonyas. Hindi naman kasi totoo na masaya siya. Nasa 20 katao din naman marahil ang nasa hardin para saksihan ang kasal nila ni Rafael. Nang magsimula ang seremonyas ay naging panatag naman na ang kalooban niya hanggang sabihin ni Mayor na tapos na sila at legal na mag-asawa. "You may kiss your lovely wife to Rafael." Nakangiting wika naman ng Mayor. Kinakabahan ay humarap siya kay Rafael at ngumiti dito. Inaasahan niyang hindi naman siya nito ipapahiya sa harap ng maraming tao at bibigyan siya kahit damping halik lang. Itinaas ni Rafael ang mukha niya at bumaba ang mga labi nito para angkinin ang mga labi niya. Hindi iyon dampi dahil umikot pa ang isang kamay nito sa baywang niya para ipaglapit ang kanilang mga katawan. Pumalakpak na ang mga tao bago nito iniwan ang mga labi niya. "Ngumiti ka sa kanila. Hindi yung parang ngayon ka lang nahalikan. Asawa ko." Bulong nito sa kanya na parang natulala siya. Para naman siyang robot na nasusian pagkatapos. Hindi mawala sa sistema niya kung paano siya hinalikan kanina. Pero alam niyang ginawa lang iyon ni Rafael dahil kaharap ang ex-girlfriend nito. "Congratulations, Rafael." Narinig niyang wika naman ni Almira habang magkahiwalay silang iniistima ang mga bumabati sa mga bisita. Hindi niya naiwasan ang tingnan ang dalawa. Tumango lang si Rafael saka bumaling sa ibang taong naroroon. Ngayon niya na siguro na mahal pa rin ni Rafael sa Almira. Masakit ang ginawang pagtanggi nito, kaya't hindi nito kayang harapin ang dating kasintahan. "Napakaganda mo, ma'am. Bagay na bagay ho kayo ni Sir Rafael." Wika ng isang tauhan sa asyenda na hindi niya matandaan ang pangalan. Kanina pa siya wala sa sarili dahil ang atensyon niya ay ang galaw ng dalawang dating magkasintahan na tila nagpapatintero. Umiiwas sa Rafael kung saan naroon sa Almira. Si Almira naman ay halos iharang na ang katawan sa bawat madaanan naman ni Rafael. Today is not her wedding day, but her death sentence. Mabubuhay siguro siyang muli kapag tapos na ang 2 taon na itinakda ni Rafael. Kung pwede siyang maging Snow White ngayon, ay mas gugustuhin pa niya. Pagkatapos ay hahalikan na lamang siya para magising ng lalaking iibig sa kanya ng totoo pagkatapos ng 2 taon. Nang umupo sila ni Rafael sa mesa para kumain, ay sa pagkain na lang niya ibinuntun ang inis. Hindi na niya inintindi ang mensahe ng mga tao roon para sa kanilang dalawa ni Rafael. Paminsan-minsan ay ngumingiti siya kapag may kakausap sa kanila, pero ang isip niya ay sa malambot na kama sa silid niya para makapagpahinga na siya. Namimintig na ang binti niya sa taas ng heels na suot. Hindi naman siya si Almira na tila reyna kung maglakad gamit ang stilyeto. Hindi siya kailanman magiging si Almira. Isa-isa nang nagsaalisan ang mga bisita. 5:00 ng hapon, ilan na lang ang naroroon na puro kalalakihan at nagiinuman na lang kaharap si Carlos at ang mayor sa minibar na naroroon din sa hardin. Naroon din si Rafael na nakikipagbiruan sa mga ito
at sumasali na sa inuman. Nakita niyang lumapit sa Almira roon at tumayo ilang dangka lang ang layo mula kay Rafael. Hindi na niya kailangang alamin pa kung ano ang magaganap. Tapos na ang papel niya. Mas gusto niyang umakyat na lang sa silid. Oops, hindi ka dito matutulog. Wika ni Minda na magpunta siya sa silid niya. Sino naman nagsabi sa'yo? Si Sir Carlos. Si Rafael. Lumingon siya kay Minda habang papunta siya sa closet. Wala na doon ang mga gamit niya. Hindi ko nakausap pero hindi ba yun ang automatic? Kasal na kayo at honeymoon nyo ngayon. Anong mangyayari sa inyo kung magkahiwalay kayo ng silid? Walang mangyayari sa amin dahil hindi naman totoo na mag-asawa kami sa totoong kahulugan ng salitang yon. Bulong niya sa kanyang isipan. Binuksan niya lahat ng pintuan ng closet pero wala na talaga ang mga gamit niya doon. Doon ka na sa kabila dahil hindi pa ako tapos maglinis dito. Gusto kong maligo, aniya. Hindi siya pwedeng maligo sa silid ni Rafael. Kukuha lang siya ng damit pero hindi siya doon maliligo. At lalong hindi siya doon matutulog. Doon ka na sa kabila. Sabi ko naman sa'yo, panindigan mo at ipaglaban ang karapatan mo. Bakit umakyat ka na nagkakasiyahan pa yata sila sa ibaba? Pagod na ho ako. Gusto ko na magpahinga. Tipid naman niyang sagot dito. Kukunin ko muna ang gamit ko sa kabila. Naroon na nga at nakaayos na ang mga gamit niya sa closet ni Rafael nang kumain ng maraming spasyo dahil 2 maleta rin iyon. Nagmumukha siyang tanga kung hahakutin niya ang mga yun pabalik. Kumuha na lang muna siya ng ilang damit para magamit sa pagbibihis pagkatapos maligo. Si Minda ang naglagay ng mga iyon. Ito rin dapat ang magbalik sa silid niya. Pero pagbalik niya sa silid ng dating gamit ay nakalak na iyon. Naroon pa si Minda sa loob at naglilinis pero hindi siya talaga pinagbubuksan. Napilitan siyang bumalik sa silid ni Rafael para doon maligo. Pagpasok niya sa pinto ng banyo ay natigilan siya. Magkahiwalay ang CR at shower room pero salamin naman ang partisyon nito. Paano sila magkakaroon ng privacy ni Rafael kung pareho silang gagamit ng banyo kung sakali man? Ang pwede lang niyang gawin ay ang ilak ang buong banyo. Siguro naman ay maya-maya pa aakyat si Rafael dahil nakikipag-inuman pa ito sa mga tauhan at ibang bisita. Nagpupunas na siya ng katawan nang marinig na bumukas at sumara ang pintuan. Nagmamadali siya magbihis. 15 minutos siya naligo at gusto pa naman sana niya magbabad sa bathtub. Mabuti na lang at gumanang stink niya at sa shower na lang ang ginamit niya. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa kokoto mo, Rafael. Kasama ni Rafael si Almira. Sinasabi ko na sa'yo, magpapakasal ako, hindi ba? Para gumanti sa akin? That was wrong. Maling-mali, Rafael. Pinipilit ko ngang gawin ang tama, Almira, hindi ba? I was willing to wait until your annulment with Albert is granted. Kahit gaano yun katagal. Pero anong sinabi mo kagabi? Halos siya mabingi sa pagsisigawan ng dalawa. Gusto niyang lumabas at awatin ang mga ito. Pero napako na lang ang mga paa niya sa malinis na sahig ng banyo. Wala siyang lakas ng loob na humarap sa dating magkasintahan. Dahil hindi ko na alam kung ano ang kahihinatnan ng lahat ng ito, Rafael. Nagpakasal ako sa kapatid mo dahil mahal ko siya. At ito, tingnan mo ang nangyayari sa kasal namin. Paano pa ang sa inyo? Na sa una pa lang ay wala namang pundasyon na kahit na ano. Hayaan mo na ako sa problema kong yan, Almira. Simula ngayon, huwag mo na akong lalapitan. Bakit kailangan masira ang pagkakaibigan natin? Hindi kita magiging kaibigan lang. Please, umalis ka na. Pagalit pang wika ni Rafael. Ilang sandali lang ay sumara na ang pintuan ng silid nito. Bago pa siya makapag-isip kung ano ang gagawin, ay bumukas na ang pintuan ng banyo. Pareho silang nagulat ni Rafael. Rafael, anong ginagawa mo dito? Naningkit ang mga mata nito. Mabuti na lang dahil mabilis siyang nakapagbihis kanina. Kasi, inilipat ng mga katulong ang mga gamit ko dito. Ipababalik ko naman. Paliwanag niya.
Naglilinis pa kasi si Minda sa kabila. Isang muntong hininga ang pinakawalan nito bago tumango. Nagsisigawan kayo ni Almira kanina. Hindi ka ba nag-aalala na may makarinig din naman sa pag-aaway niyo? Lakas loob na wika niya rito. Wala ng tao sa ibaba. Umalis na ang mga bisita. Okay. Mahabang patlang ang namayani bago muling nagsalita sa Rafael. Siguradong si Papa na naman ang may pakana ng paglipat mo dito. Ako na lang ang lilipat ng tulugan. Hindi na. Mabilis niyang tanggi rito. Silid mo to. Hindi kailangang ikaw ang mag-adjust. Hindi pwedeng malaman ng mga katulong na hindi tayo totoong mag-asawa, Cassandra. At sa palagay mo ba'y hindi malalaman ng mga katulong na hindi ka dito matutulog? Huwag mong alalahanin ang mga sasabihin ng mga katulong, Rafael. Nagkalat nga sa bayang ito ang pagtatalo ninyo ni Almira kagabi sa bar. Hindi ka na bahala, hindi ba? Lilipas din naman ang mga balitang yan. Hindi na niya hinintay ang isasagot nito. Dahil lumakad na siya palabas ng silid. Kinausap niya si Minda na ibalik sa silid niya ang mga gamit na inilipat nito sa silid ni Rafael. Pagkatapos ay bumaba siya at naglakad-lakad sa hardin hanggang sa kung saan siya dalhin ang mga paa. Dapit hapon na at ilang sandali ay lalamunin ng dilim ang buong paligid. Gusto niya ang sariwang hangin sa labas, pati na rin ang kadiliman ng gabi na natatanaw niya. Kahit paano ay naalis nito ang bigat sa dibdib niya dahil inilalayo siya sa kaguluhan sa paligid.